Bakit nawala ang Nen ni Gon? Ang tunay na dahilan, at posibilidad ng pagbabalik. Matapos ang matinding laban kay Neferpito, nawala ang kakayahan ni Gon Freeze, na gumamit ng Nen. Sa video na ito, tatalakayin natin, ang tatlong posibleng dahilan kung bakit ito nangyari. Mula sa kapangyarihan ni Nanaka, sa matinding sakripisyo ni Gon, hanggang sa pagkawalan ng kanyang layunin. Posible pa bang bumalik ang Nen ni Gon? Panoorin hanggang dulo para malaman. Nawala ang kakayahan ng ating bida na si Gon Freeze, sa paggamit ng Nen, isang nakakagulat na pangyayari, lalo na't, napakahirap ng kanyang pinagdaanan, para lang maging bihasa rito. Kaya hindi na nakapagtataka, na labis siyang nalungkot, nang madiskubre niyang, hindi na niya makita ang kanyang aura. Pero bakit nga ba nawala, ang kanyang Nen? At posible pa ba itong maibalik? Tara, balikan natin ang laban niya, kay Neferpito. Dahil sa matinding galit at kalungkutan, nang malaman niyang patay na si Kite, nagpasya si Gon na magsakripisyo. Ginamit niya ang lahat ng lakas, maging ang kapangyarihang dapat ay para pa sa kanyang hinaharap, upang talunin si Pito. Nagbago ang kanyang katawan, lumakas ang aura, at naging parang veteranong mandirigma, na nag-ensayo ng ilang dekada. Ayon mismo kay Pito, ang lakas ni Gon, ay halos kapantay ng hari ng mga Chimera Ant, si Meruem. Sa bilis at tindi ng kanyang mga atake, nalampasan pa niya ang Royal Guard. At sa huli, pinabagsak ni Gon si Pito, gamit ang napakalakas na Jajangkan. Ngunit kapalit ng lakas na iyon ay, ang kanyang sariling buhay. Nawala siya sa malay, nakuma, at halos mamatay, kung hindi dahil sa kapangyarihan ni Nanaka. Nang gumaling ang kanyang katawan, napansin niyang hindi na bumalik ang kanyang Nen. May tatlong posibleng dahilan dito, mga idol. Isa, ang paraan ng pagpapagaling ni Nanaka. Maaaring ibinalik ni Nanaka si Gon, sa estado bago pa siya natutong gumamit ng Nen. Kung ganito, muling nagsara ang kanyang aura nodes, dahilan para mawala ang koneksyon niya sa Nen. Kung tama ito, posible siyang sumailalim muli sa Nen initiation, katulad ng ginawa ni Wing noon. Dalawa, ang kapalit ng panata ni Gon. Para magamit ang kanyang adult form, isinakripisyo ni Gon, hindi lang ang kanyang buhay, kundi pati na rin ang kakayahan niyang gumamit ng Nen. Ayon kay Pito, kung mabubuhay pa siya, matapos ang panatang iyon, hindi na niya muling magagamit ang Nen kailanman. Kung ito nga ang dahilan, kailangan ni Gon ng tulong mula sa isang Nen exorcist. Upang tuluyang alisin ang bigat ng kanyang sakripisyo. Tatlo, ang kanyang layunin. Tandaan natin na ang pinakamotibasyon ni Gon ay, mahanap at makilala ang kanyang ama. Natupad na niya ito, kaya posibleng nawala na rin ang dahilan, kung bakit niya kailangan gumamit ng Nen. Dahil ang Nen ay konektado sa emosyon, at layunin ng isang tao, maaaring naglaho ito, kasabay ng katuparan ng kanyang pangarap. Ngunit kung makahanap siyang muli, ng bagong misyon o inspirasyon, maaaring bumalik ang kanyang Nen. At dito papasok ang posibilidad ng bagong kabanata, sa kwento ni Gon. Ayon sa manga, malaki ang papel ni Gyro, isang makapangyarihang nilalang, na muling isinilang bilang Chimera Ant. Siya ang susunod na kontrabida, at hindi pa nagtatagpo sina Gon, at Gyro. Marahil ay sadyang inilaan ito ng may akda, para sa muling pagbangon ni Gon. Bukod pa rito, may teorya rin na si Kite, na muling isinilang bilang isang Chimera Ant, ay magiging hari ng kanilang lahi. Kung mangyari ito, tiyak na magkakaroon ng malaking tunggalian, sa pagitan ni Gyro at Kite, at si Gon ang magiging susi sa kanilang kapalaran. Sa madaling salita mga ka-anime, kapag nagkaroon si Gon ng bagong layunin, tulad ng paglaban kay Gyro, o pagbabalik sa pakikipagsapalaran, kasama ang kanyang mga kaibigan. Malaki ang posibilidad na bumalik ang kanyang Nen. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. At i-hit ang notification bell, para palagi kayong updated, sa mga bagong video natin. Maraming salamat, mga ka-anime.